what was the most challenging experience throughout the ride that you have? Anong pinaka-challenging na experience mo? Overall, yung 41 day riding riding days na tour ko sa Mindanao. Because of basically yung ano lang, yung everyday, iba yung tutulugan mo tapos 250 kilometers, 200, 300, minsan nagpo 400 kilometers pa. So physically, very challenging siya kasi lalo na kapag nasa 20th day ka na. 20th day ko naramdaman talaga yung parang teka lang, parang ano napapagod na yung katawan ko, yung katawang lupa ko. Pero yeah. So it's part of that. Pero yun nga, tapos yung ano ko talaga, yung sa kamay ko, puro paltos na talaga dito. Tapos umabot sa point Kasi ganun na parati, no? hindi na ako makapag-latch ng maayos. Hindi na ako makapag-latch ng maayos kasi hindi ko na Okay. masyadong maramdaman yung umabot sa point na ganun. Tapos gabi, nagigising ako, kumikirot yung ano ko. Yung left lang, yung left kasi yun yung puro clutch eh. Oh, Patching eh. yes, Oo. correct. But yeah. But also want to share yung isa sa mga pinaka-ano lang siguro. Di naman delikado, pero muntikan lang talaga ako. Nagmarinduque ako tour. Nagmarinduque kami noon papunta sa Luzon Datum. Yun yung pinakagitna kasi Geodetic Center of the Philippines. So paakyat pala yun. Nung time na yun nagkataon, na ginagawa pa yung kalsada. So malayo pa yon, puro mga buhangin and all. Buhangin. So in short, aakyatin mo siya ng mano-mano. Tapos puro buhangin, paakit na gano'n. Very challenging, may mga ano pa doon. May mga bulldozer pa doon, mga kung ano mga machines. Talagang nilakad ko yun. Dala ko yung riding gear ko kasi hindi ko maiwan sa parking eh. Baka mamaya, hindi naman sa pero just in case lang, di ba? Para lang sure may peace of mind ka. Dinala ko na lahat ng riding gear ko. So, sobrang init noon. Ang malaking pagkakamali ko, hindi ako nagdala ng tubig. So, halfway going to the top, kasi mataas yun, akitin mo rin maraming stars. Muntik na naghihingalo na ako. Hindi na ako, parang malapit na ako mag-pass out. Oo. Ang ano dun, walang katao-tao. Walang katao-tao. So, if something happens to me there, pag nawalan ako ng malay, bilad sa init, hindi ko alam kung, siguro worst, I don't know. So, umabot sa point, iniwanan ko na yung gear ko. I don't care kung mawala yan or what. Basta hindi ako mag-pass out. So, nakarating pa rin ako sa tuktok. And then, by the grace of God, nakababa pa rin tayo safely. So, grabe yung experience na yun. Doon din yung parang nasubukan din yung yung result mo yung parang pinush mo talaga yung sarili mo na makarating sa tuktok kahit ayaw mo na, pagod ka na, uhaw ka na, malapit ka na mag-pass out. Pero if you really want to achieve something, basta ibuhos mo lahat doon. Take small steps. Hindi naman kailangan kasing todo-todo, di ba? Isipin mo lang, sige, 3 steps muna tayo paakyat sa hagdan. Okay, pahinga, another 3 steps. So parang if something is really, na parang sobrang laki na challenge sa harapan mo, parang break it down into small pieces and then uti-utiin mo siya. And then eventually, matatapos mo rin yung big challenge na yun or ma-overcome mo rin siya. Yun yung malaking lesson para sa akin dun sa challenge na yun. But you survived. You graduated Yes. in flying colors. Hindi ko kaya yun, partner. Kung ako yun, bumalik na ako. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kakayanin yun. Tutuloy mo pa. Magpa-pass out ka na nga, tutuloy mo pa. Wala. Saludo. Hindi ko actually akalain na malayo pa eh. Yeah. Ay, nako. Was there a time in your trips na na tipong teka, balik mo na ako. Something like that. Na kumbaga tinuloy, kumbaga sa pagod or something, tipong merong aberya ba or something that comes into your mind na teka, uwi ako, hindi ko muna ituloy ito. O lahat ba? Dire-diretso. Yeah. Siguro na rin. Siguro na-bless na rin tayo talaga na na okay naman yung nangyayari. Pero hindi umabot sa point na parang hindi siya, alam mo yun, yung matathreaten ka na talaga. Kasi ako ina-assess ko rin eh. Parang if something is very risky, it's not worth the risk. Talaga yung pagpapabukas ko yung kung hindi kaya. Pero so far, sa mga nakita ko, it's very challenging. Napalatan tayo, natumba tayo, yung big bike. And actually, meron pang ikwento ko na lang din na na rear end tayo, na nabangga. Oh, really? Actually, side pannier lang naman yung nabangga sa atin. Yeah, pero very soft lang. Parang natapik lang tayo, nabangga yung side pannier ko. Pero medyo na-push ako paharap. Buti hindi ako nawala ng balance. So, akala nga doon mga kasama ko, tatawag na talaga ako kasi talagang nabangga ako ng Fortuner eh.
SUV pa yung bumangga sa akin. Yes, So, yes. Ayun, pag yung mga mga naka-Fortuner ganun- talaga, oh. Kulay puti ba yan? Sa Davao ba nangyari yan? Tama, buti. Oh, yun, sabi ko na. Sus, Mario Joseph. Parang Wala ikaw ako, sa yata yung Davao Sergio, nangyari. ano mang plaka? Ay, nako. Yeah, may mga ganun. And then, weather, of course. Siyempre, weather. Ako, matagal na akong tinatawagan nila na kakambal ko daw yung ulan. Kasi, karamihan sa vlogs, pag nakita na andyan si JT, uulan. Ganun. Ulan yan, sigurado. Oo, kasi, yung mga kasama ko, like for example, nag-interview kami, kunwari sa local, natigil kami sa isang place. Ate, lagi bang umulan dito? Hindi po sir, ngayon lang po. So parang tawanan na yung mga kasama ko na parang ikaw talaga yun. So mga ganon. Pero sanay na sanay tayo sa ulan. Syempre may rain gear tayo, konting ingat tayo kasi hindi ganon may pagkamadulas yung kalsada, parang ganon. Pero nothing really serious, pagod lang, and then syempre nandyan yung pagka-miss din sa family. Umabot din sa point na gano'n eh. Lalo na mga bata pa yung yung kids ko ng time na yun. Tsaka syempre yung wife natin. Aside from that, yun nga sabi ko, if you really focus your energy and focus on achieving something, for you of course is really great. Kaya mo siya talaga eh. Focus lang talaga. So, yun, wala naman, buti na lang. Marami lang din syempre mga haka-haka. Gusto ko lang din banggitin, lalo na sa Mindanao area. Marami kasi tayong yung mga misinformed na, lalo na sa mga taga Luzon, maraming misinformed na parang pag sinabing Mindanao, delikado. Which is totally yes. the opposite. Sobrang bait ng mga tao. Ako naman, wala naman akong, kumbaga, yun nga, yung father ko from CDO. So may idea na ako mababait. Even our brothers na, mga Muslim brothers, ang babait nila, sobrang matulungin sila. Yes, so yung mga notion dati na pag dyan, delikado, pag ganyan, no. Sobrang bait. Parang sa atin lang din. Iba lang syempre yung dialect. Tapos pero matulungin mga rider, grabe riding community. Grabe, sobrang kapatid ka talagang ituring. Alam mo yung pag na-meet mo sila, parang hindi ka stranger. Yeah. Marami ako napuntahan, let's say, sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi. Parang whole day lang kami magkasama, maghapon lang kami magkasama, pero feeling mo matagal na kayo magkakilala. Yung parang maghihiwalay kayo after one whole day of riding, parang may separation anxiety agad. Ganun katindi yung bonding din. Yeah. Grabe talaga. Kaya laking pasalamat ko sa lahat ng mga tumulong sa akin sa mga naging biyahe. Super. Kaya sa mga gusto mag-ride, explore Visayas, explore Mindanao, wala kayong maging problema. Especially nga, syempre makapag-coordinate kayo sa local tourism and all, for record purposes lang din, for documentation. Pero ang gaganda and grabe, sobrang hindi nyo pagsisisihan, napaka-safe.